Mabilis ngang binuhat ng magkapatid ang kabayo at karawahe nila, at dahil nga sa tumakbo na ang magkapatid, ay agad ding gimanit ni Mugen ang kanyang abilidad upang mabilis na umalis sa lugar. Ilang sandali pa ay makikita ang grupo ng mga kalalakihan na ito, at dito nga ay sinabi ng isa na tila umaatras na umano sila, pero napapatanong siya sa kung bakit umano may mga tumatakbo na buhat-buhat ang karwahe. Kaya naman biglang naguluhan ang mga ito at hindi daw ba dapat ay tao ang nakasakay sa karwahe, hanggang sa sinabi naman ng isa na malamang sa mga importanteng bagay ang laman ng karwahe. Malamang sa ganun na nga wika naman ng kanilang boss, pero wala nga daw silang oras para kunin ang mga kayamanan nila, dahil kailangan nilang mag-focus sa trabaho nila ngayon. Sinabi nga din nito na 12 young lords umano ang charge nila mula sa royal capital, at ang pagpatay pa lang sa mga ito ay pahirapan na. Kaya naman muli ay pinaulanan nila ng palaso ang mga ito, at sinabi nga nito na kalahati na sa mga alipin at karwahe nila ang nawasak, malaking lugi na nga daw ito sa kanya. Pero sa pagkakaalam nga daw niya ay mapagbigay sa mga tagasunod ang pamilya ni Zhongyang, kaya naman aasa na lang daw siya dito upang makabawi o maibalik ang kanyang lugi. Iniisip nga din nito na ang kaligtasan niya at ni Zhongyang ang importante ngayon, at ilang sandali pa ay biglang tumigil ang pag-ulan ng palaso. Bigla namang bumalik ang magkapatid at tinatanong nga nito kung kamusta na sila, tinatanong nga din niya kung hindi pa nagtungo dito ang mga kalaban. Kaya naman iniisip nito kung tatakbo daw kaya ulit ang ating bida habang buhat-buhat ang karwahe, pag sinabi niyang oo. Ilang sandali pa ay sinabi naman nito na kaysa magpatuloy sila sa pagdepensa, ay mas mainam umano kung umatake na lang sila para mapatay nila ang mga kalaban. Sinabi naman ng lalaking ito na masyado umanong importante si Zhongyang, sinabi nga din niya na ang labanan sila ng harap-harapan ay isang kahangalan. Gayunpaman ay nilabas naman nito ang kanyang sandata, at sinabi nga niya na hindi nila alam kung saan nagtatago ang mga kalaban, pero ang mga kalaban ay pinapanood lang sila at patuloy na inaatake. Kaya kaysa magsayang nga daw sila ng oras dito, ay mas mainam kung umatake na sila, habang wala pa silang natatanggap na pinsala at malalakas pa sila. Agad na din itong tinawag ang kanyang mga kasamahan at sinabi na sumugod na sila, bahagya namang nangiti ang ating bida, at iniisip nga daw niya nung una na pabigla-bigla itong si Zhongyang, pero nagkamali pala siya. Dahil nga dito ay sinabi ni Shu na sasama siya sa kanila, sinabi nga din niya na professional siya sa labanan, pero nanatili namang tahimik si Zhongyang sa kanyang offer. Hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi nito na mas mainam kung manatili na lang siya dito, huwag mo nang ilagay sa panganib ang sarili mo wika pa nga niya, at hindi nga makapaniwala si Shu na tatanggihan siya. Sinabi nga din ni Xiaoya na wala din umanong matinong sandata ang ating bida, kaya mas mainam kung manatili na lang siya, at agad namang sinabi ni Zhongyang na kailangan na nilang umalis. Kaya naman sinabi na lang ni Shu na magpapaiwan na siya, at agad nga ding sumugod ang mga ito sa kanilang mga kalaban. Pag-alis naman nila ay agad ding nanghingi ng noodles ang ating bida, kaya naman sinabi na lang ng lalaki na mabilis umanong magbago ang mood ni Shu, at sinabi nga din niya na ang ating bida lang umano ang may ganang kumain, matapos ang mga nangyari. Sunod-sunod na pagsabog nga ang nagaganap sa kabundukan matapos sumugod sila Zhongyang, kaya naman masyado ang kaba ng lalaking ito, ipinagdadasal na nga din ito ang kaligtasan umano ni Zhongyang para makabawi siya sa kanyang lugi. Naiinggit na nga lang din ito sa magkapatid, na ayon sa lalaki ay tila umano wala silang mga inaalala. Tinatanong naman ni Xiaoyu kung hindi ba talaga sila tutulong sa labanan, at sinabi nga ni Shu na tutulong sila dahil kung hindi ay mawawalan siya ng kita, pero bago nga daw yun ay kailangan muna nila ng impormasyon patungkol sa mga kalaban. Naging mainit naman ang labanan nila Zhongyang at ng grupo ng mga alipin o kalalakihan, at sa pagpapatuloy nga ng labanan na ito, ay halos magilitan na ng leeg si Chuan. Pero bigla namang pumalupot sa lalaking ito ang latte go ni Xiaoya, agad nga din niyang hinagis ang lalaki sa kanyang mga kasamahan, at dito ay pinasalamatan naman siya ni Sean sa pagliligtas nito sa kanya. Agad nga ding umalis si Xiaoya upang tulungan ang iba pa, pero lingid sa kanyang kaalaman na nakaabang na ang mga crossbow ng kanilang kaaway. Na-surprise nga siya sa pag-atake na kanilang ginawa, pero tinulungan naman siya ni Zhongyang at ginamit nga niya ang kanyang kapangyarihan upang ma-reflect ang mga palaso. Agad namang umatras ang mga umatake sa kanila at sinabi na maghintay na lang ulit sila ng ibang pagkakataon, dahil hindi nga daw nila kayang labanan ng harapan ang mga stage 1. Agad namang tinanong ni Xiaoya kung bakit nandito si Zhongyang, akala nga daw niya ay pinangunahan nito ang isa nilang grupo upang direktang atakihin ang mga kalaban.
Pero tinanong lang naman ito kung may telemirror ba si Xiaoya na nakakonekte sa kanyang pamilya ng mga cultivators. Meron wika naman ni Xiaoya. Pero ang akala nga daw nito ay tinanggihan ni Zhongyang ang suggestion ni Songbo na humingi ng tulong sa kanyang pamilya. Dito ay sinabi ni Zhongyang na masyado siyang naging kumpiyansa sa kanyang sarili. Sinabi nga din niya na alam naman ni Xiaoya na magkaiba ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Ang tatay nga daw niya ay kasalukuyan na nakikipaglaban sa kanyang mga kapatid upang maging susunod na lord sa kanilang pamilya, kaya kung hihingi daw siya ng tulong sa kanyang pamilya ngayon, ay sigurado na malalagay sa alanganing posisyon ang kanyang tatay. Kaya naman naisip ni Xiaoya na may mga sariling problema din si Zhongyang, kahit papaborito siyang anak o apo sa kanilang pamilya, kaya naman agad niya ding sinabi na tatawagan niya ang kanyang pamilya ngayon din. Agad namang nagpasalamat si Zhongyang sa kanya. Pero biglang ang nagtungo sa kanila ang isang lalaki, at sinabi nito na andito pala ang isang sikat na young lord sa royal capital. Agad namang pinaalis ni Zhongyang si Xiaoya, kaya naman agad din itong umatake, pero hinaranggan naman ni Zhongyang ang pag-atake niya. Sunod nito ay si Zhongyang naman ang umatake, at kasabay nga nito ay sinabi niya na huwag sasaktan ng lalaking ito ang kanyang mga kaibigan, ako ang harapin mo wika pa nga niya. Pero sinabi lang naman ng lalaking ito na titignan umano niya kung kwalipikado ba si Zhongyang, upang protektahan ang kanyang mga kaibigan kasabay ng kanyang pag-atake, at agad ngang nagsalpukan ang mga ito. Samantala mukhang matalas naman ang mata ng lalaking ito, dahil nakita nga niya si Zhongyang na kalaban ang leader umano ng mga Beerang grupo. Agad na din siyang nagtungo sa ating bida, at dito ay sinabi niya na mga bantay sila ni Zhongyang diba? Sabay utos na tulungan nila ito dahil pag namatay umano si Zhongyang ay wala silang makukuhang pera. Bigla din namang bumalik si Mujan at dito nga ay sinabi niya na kailangan nilang mag-ingat, sinabi nga din niya na mayroong 19 na killer umano ang patungo sa kanila. Iniisip naman ng lalaki na hindi din umano simple ang babaeng ito, at kung tama nga daw siya ay nandito ito upang protektahan si Leulo, sabay sabi na ito na umano ang pinaka-special na paglalakbay na kanyang nagawa, patungo ng royal capital. Agad namang tinanong ni Mujan kung nag-meditate ba ang ating bida, at kung ganun nga daw ay siya na muna ang bahala sa 19 na killers. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na hindi na kailangan, dahil sa pagpitik nga niya ng kanyang daliri ay agad na sumabog at nabalot ng buhangin ang kakahuyan. Nahulog nga sa kumunoy ng buhangin ni Xiaoyu ang mga killers, at ilang sandali lang ang nakalipas ay biglang tumahimik sa kakahuyan, kaya napapatanong na lang ang mga ito kung patay na ba umano ang mga killers. Iniisip nga din ng lalaking ito na mabilis umano ang naging pag-aksyon ni Xiaoyu, tila nga daw alam na niya kung nasaan ang mga killers, kaya naman napapatanong din siya sa kanyang sarili kung may ibang cultivators pa daw kaya na nagbabantay sa kanila. Bigla namang itnanong ni Shu kung kailangan ba ng lalaking ito ng proteksyon, ayon nga sa ating bida ay kitang-kita umano sa kanyang muka na malalagay siya sa panganib kalaunan. Pero tinanong lang naman ito kung sino daw ba ang misteryosong bida natin. At kung bakit daw puro pera na lang ang nasa isip niya, tinatanong nga din ito kung pamahiin ba ang ginamit ng ating bida upang malaman kung malalagay siya sa kapahamakan. Pero hindi naman daw ayon sa ating bida, at ngayon nga daw ay pinagbabantaan niya ang lalaking ito, at kailangan nga daw niyang magbigay ng 500,000 sa ating bida ngayon din, upang hindi na siya mapahamak. Kaya naman naiyak at napamura na lang ito, habang sinasabi na isang demonyo umano ang ating bida, with negative points pa. Ilang sandali pa ang nakalipas ay sumikat na din ang araw, at ayon nga sa lalaki ay mukhang natapos na din ang labanan. Pero bakit daw kaya hindi pa bumabalik sila Zhongyang? Hanggang sa bigla na lang itong natuwa, matapos makita ang silawit ng mga naglalakad na ito, agad na ding sumigaw ang lalaki at sinabi na nakabalik na sila Zhongyang, buhay sila at magkakaroon ako ng madaming pera wika pa nga niya. Ilang sandali pa nang makalapit ang mga ito, ay sinabi ni Zhongyang na umatras sila. Kailangan na nga din daw nilang umalis dito ngayon din, sabay utos na dalin sila sa karwahe at gamutin. Dito ay sinabi naman ni Shu na masyado pa din silang pabigla-bigla, tamang nanalo o buhay pa nga daw sila, pero malubha naman ang naging pinsala at kabayaran ng naging aksyon nila. Sigurado nga din daw si Shu na matatagalan bago siya makarecover, kaya sigurado umanong pag bumalik ang mga kalaban, ay siguradong wala nang mabubuhay pa sa kanila. Agad namang tinanong ng lalaki kung ano na ang dapat nilang gawin. Dito ay sinabi naman ni Shu na aalis na sila tulad ng utos ni Zhongyang pero kailangan nga daw nilang bawasan ang mga daladala nila. Sinabi nga din nito na hindi nila kailangang mag-alala, hindi naman daw sila abandonahin ng ating bida upang makasingil pa siya,
habang iniisip na matapos ang mga nangyari kagabi, ay damay na din umano sila ni Xiaoyu sa gulong ito, at agad na ding umalis ang taong nagmamasid sa kanila. Ilang sandali pa ay napapatanong naman si Zhongyang kung ito ba talaga ang karwahe na hinanda para sa kanila, at oo nga daw ayon na din sa utos ng ating bida. Sinabi nga din ito na karamihan umano sa mga karwahe nila ay nasira din kagabi, kaya ito lang din talaga ang magagawa nila sa ngayon. Pero dahil sa pang-asar nga ang ating bida ay sinabi at sinigaw pa nito na masarap pala umano ang magkaroon ng karwahe o bagon na may bubong, dahil umulan o umaraw man daw ay protektado sila. Huwag ka nang magyabang dyan, ibigay mo sa akin ang karwahe mo, at babayaran kita ng 10 times wika naman ang nagagalit na si Zhongyang, pero sorry na lang daw siya dahil hindi naman ito binibenta ng ating bida. Sinong niloko niyo wika pa nga ng ating bida, dahil kumpara umano sa pera ay mas nanaisin niya ang mga negative points na ibibigay nila. Masyado naman ang gigil ni Zhongyang sa ating bida, at dito ay lumapit si Xiaoya at sinabi na wag na lang pansinin ang ating bida. Sinabi nga din ito na pinagkakatuwaan lang sila ni Leyulo, natutuwa nga daw siya pag nakikita silang napapahiya. Nanginginig pa nga ito habang sinasabi na isang karwahe lang yan. At sasabihin pa nga sana niyang ayos lang kahit dito na lang sila sumakay, pero matapos itong maupo ay agad siyang naiyak sa sakit, dahil napakatigas umano nito. Habang umiiyak nga ito ay sinabi pa niyang kasinungalingan umano ang kwento sa Royal Capital, dahil ayon umano sa kwento ay madaming gentleman sa labas ng Royal Capital. Pero matapos nga niyang makilala ang ating bida ay sinabi nito na walang gentleman sa labas ng Royal Capital, dahil ang meron lang umano ay isang walang hiyang gwapo tulad ng ating bida. Dahil naman sa mga negative points na binibigay ni Xiaoya, ay sumilip sa bintana ang ating bida at dito nga ay sinabi niya na masyado silang maaarte, mga gasgas at konting sakit lang naman daw ng katawan ang natamo nila, pero hindi na ito tumigil sa pag-iyak. Kaya naman masasabi nga daw talaga niya na mga bata o isip bata pa ang mga ito, at sa pagbaba nga niya ng kurtina ay napansin naman ni Zhongyang ang mga mata ng ating bida. Ayon nga sa kanya ay puno ng kalungkutan at paghihirap sa buhay ang mga mata ni Shu, pero paano daw kayang nangyari yon, dahil halos makakaedad lang naman sila. Ilang sandali pa bago sila magpatuloy sa paglalakbay, ay napansin ni Shu ang isang karwahe sa kanilang harapan, at naramdaman nga niya na punong-puno ito ng nakakatakot na aura, at parehas na silang may mga nakakatakot na tingin. Matapos naman itong makita ng lalaking ito ay sinabi niya na mayroong paparating na karwahe. Agad na din niyang sinabi na bibili niya ang karwahe para may masakyan sila Zhongyang. Pero mabilis naman siyang hinayla at hinagis ni Shu, kaya naman napapatanong ito sa kung ano-umano ang ginagawa ng ating bida. Pero hindi naman siya pinansin nito at agad nang sinalubong ni Shu ang pag-atake na nagmula sa karwahe. Matapos nga niyang masalo ang dagger na ito ay agad niya itong pinaikot sa kanyang mga daliri, at ginamit nga din niya ito upang gumawa ng pag-atake. Sinubukan naman itong pigilan ang naging pag-atake ng ating bida, pero sumabog nga ito matapos tumama sa kanyang patalim, dahilan upang mamatay ang lalaking ito mula sa atake ng ating bida. Masyado naman ang takot na naramdaman ng lalaking ito matapos makita ang ginagawa ng ating bida. Dito nga ay sinabi ni Shu na ang espada ay isang kagamitan lamang, at ang importante umano ay ang sword intent, sabay pitik sa enerhiya na naipon sa kanyang kamay upang atakihin ang karwahe, pero mabilis namang tumakas ang nakasakay dito. Agad namang napansin ni Shu ang lalaking ito na gumagapang sa takot, at dito nga ay sinabi niya na malamang sa isa umanong stage 2 ang lalaki, dahil sa bilis nitong tumakas at umiwas. Habang sila Zhongyang ay hindi naman makapaniwala sa kanilang nasaksihan, napapatanong na nga lang din sila sa kanilang sarili kung isa ba talagang basurang cultivator ang ating bida. Agad na ding lumundag si Shu at hindi nga sila makapaniwala sa kanyang bilis, kung saan ay agad ding inabutan ng ating bida ang stage 2 cultivator na kanilang kalaban, agad na nga ding naghanda ng pag-atake ang ating bida. At sa paglingon ng lalaking ito ay tila na wrong turn siya, dahil yun na din ang naging hudyat ng kanyang kamatayan. Pero nang lumingon naman ang ating bida, ay tila naging Prince Charming ito sa kanilang mga mata, at wala na nga silang nasabi kundi wow sa kaastigan ng kanyang galaw. Maliban na lang ng umiral ang pagiging galaw-gaw kalakal boys na ugali nito, hindi nga makapaniwala si Xiaoya at nasabihan na lang ang ating bida na matakot talaga sa kayamanan at pera umano. Ilang sandali pa ay napapatanong na nga lang din si Xiaoya sa kung sino daw ba talaga ang ating bida, hindi pa nga daw niya nakita dati ang teknik na ginamit nito.
Maging si Chuan nga ay namamangha din, dahil isa din umano siyang stage 2 pero tila napakalayo umano ng agwat ng lakas nila ni Shu. Muli ay sinabi naman ni Xiaoya na dapat umano ay mas malakas sila sa ating bida, dahil pare-parehas umano sila na stage 1 technique ang gamit sa cultivation. Dito ay tinanong lang naman ni Zhongyang kung narinig na ba nila ang mga kwentong ito ng kanilang mga lolo. Sinabi nga niya na ang legend maestro umano mula sa Sword Pavilion, ay kayang gawing espada ang anumang bagay, kung saan ay kaya din itong gamitin ang sword intent anumang oras niyang naisin. Dahilan upang ma-shock si Xiaoya at kung ang ibig sabihin daw ba nito ay isang disipulo ng Sword Pavilion ang ating bida, sabay sabi na masyado pa umano siyang bata. Pero sinabi lang naman ni Zhongyang na isang bagay lang daw kasi ang alam ni Xiaoya na paraan para makapasok ng Sword Pavilion, at ito ay sa pamamagitan ng pagpasok mula sa military. Ayon nga kay Zhongyang ay mayroon pang Back Mountain, at ang mga disipulo umano sa Back Mountain ay mga tapat na tagasilbi din ng dating hari, ayon nga din sa kanya ay tulad din ito ng mga Imperial Dragon Guards. Ang pagkakaiba nga lang daw nito ay nagsisilbi ang mga Dragon Guard sa court o palasyo, habang ang mga taga Back Mountain naman ay ang mga lihim o palihim na nagsisilbi sa ilalim ng hari. Matapos nga daw mamatay ang dating hari, ay isang miyembro pa lang ng Back Mountain ang nakikita niya, at ito nga ay si Long Kei. At ayun nga daw sa chismis ay pinatay ni Long Kei ang kauna-unahang Grandmaster ng North Emperor, sa isang atake lamang, kaya naman hindi makapaniwala ang mga ito. Sinabi nga din ni Zhongyang na tinakda umano ang mga disipulo ng Back Mountain, kung saan ay pagkapang-anak pa lang nila ay nagiging disipulo na sila ng Back Mountain, at malamang sa ito umano ang dahilan kung bakit malakas na si Liulu, kahit na bata pa siya. Sabay tanong kay Xiaoyu kung tama ba siya, pero nanatili lang naman na tahimik ito. Kaya naman sinabi na lang ni Zhongyang na iisipin na lang niyang oo ang naging katahimikan ni Xiaoyu. Habang si Xiaoyu naman ay iniisip lang na magaling mag-imagine ang mga nobles na ito, kung hindi nga lang daw niya alam ang totoo at kung hindi niya kasamang lumaki ang ating bida, ay malamang sa naniwala na din siya sa kanilang kwento. Ilang sandali pa ay lumapit naman ang ating bida at tinatanong nga niya kung ano ang pinag-uusapan nila, sabay tanong kung pwede ba nila itong ipaalam sa kanya. Agad nga din siyang lumapit sa lalaki dahil kanina nga daw ay nais nitong bumili ng karwahe. Sinabi nga din ni Shu na ngayon lang ay mayroon siyang bagong karwahe. Kung isyu naman daw ang pag-uusapan ay mayroon lang itong konting butas. Gayunpaman ay madali lang naman daw itong maaayos, yun nga lang daw ay 500,000 ang presyo, fix na at walang tawad, bawal sa maselan at mas lalong bawal sa barat. Tinanong naman ng lalaki kung paano umanong naging bago yun. Isa pa ay nagmula umano ito sa napatay niyang kalaban, pero ayaw nga daw ng ating bida ng kwentuhan at sure buyer lang ang nais niyang kausap. Sinabi nga din ni Shu na bibigyan niya ito ng pagkakataon upang ayusin ang kanyang salita, at dahil nga sa takot ay sinabi na lang ng lalaki na sa kanya ang karwahe at bibili niya ito, nang walang tawad. Agad na din niyang binayaran ang ating bida, at habang nagbibilang nga ito ay agad naman na dinala ng lalaki ang karwahe kila Zhongyang, na nanghingi naman ng paumanhin at sinabi na babawi siya matapos nilang makabalik ng Royal Capital. Agad nga din niyang tinawag ang mga babae at sinabi na pwede na silang sumakay, at dahil umano may bubong na ito ay mayroon na din silang proteksyon sa araw at ulan. Hindi naman makapaniwala si Xiaoya dito, sinabi nga niya na 20 years na silang magkaibigan, pero ngayon lang daw niya nalaman na gentleman din pala itong si Zooyang. Kaya naman agad nitong tinanong kung ano ba ang tingin nila sa kanya. At sinabi nga ni Xiaoya na isa siyang pakboy, habang si Chuan naman ay tinawag siyang sister o bakla in short. Habang ang iba naman ay sinasabi na isa siyang hangal at mayabang umano. Samantala sa karwahe naman ng ating bida ay tamang kain lang si Xiaoyu, at pagpasok nga nito ay sinabi ni Shu na sugatan ang lahat ng kasamahan nila, pero sigurado nga daw na babalik ang mga kalaban. Sinabi nga din ni Shu na kailangan niya ang tulong ni Xiaoyu upang bantayan sila. At pag mayroon umanong stage 1 sa kalaban na magtutungo sa kanila, ay hayaan niyang labanan ito ng ating bida. Sinabi nga ni Shu na nasa bottleneck na siya, kaya kailangan daw niya ng malakas na makakalaban upang makapag-breakthrough siya sa A-rank, habang iniisip na ngayon ay alam na niya ang dahilan, kung bakit ganun na lang ang pagnanais na makipaglaban ni Nieting noon. Ako na ang bahala, wika naman ni Xiaoyu, pero pinagdududahan na nga daw nila ang pagkatao ng ating bida ngayon. At kung pagbasehan nga daw nila ang sneak attack ay kilala lang ng kalaban ang caravan, at hindi ang kanilang pagkatao, malamang sa may traidor tayong kasama, wika naman ni Shu, at tama wika naman ni Xiaoyu, sabay sabi na pwede nilang gamitin ang patungkol sa bagay na yun para sa pangsariling interest nila,
Sabay bulong ng plano nito sa ating bida.